Pangsanlibutang ulat. Pagbibigay ng pagkakataon sa Biblia. Part 3. February 8. Bold Batsok, Mongolia. Tala ng editor. Ito ang kwento kung paano ibinigay ni Bold Batsok, ang unang Seventh-day Adventist pastor ng Mongolia, ang kanyang puso sa Diyos noong unang bahagi ng 1990. Ang kwento ay patungkol kay Bold na nagpupumilit na mag-aral ng Ingles sa isang unibersidad sa Mongolia. Hiniling niya sa kanyang kakambal na kapatid na babae na ipakilala siya sa ilang Amerikano na nagtuturo sa kanya ng Ingles at tungkol sa Diyos. Determinado siyang matuto ng Ingles mula sa kanila, at kung kinakailangan, ipakita sa kanila na ang Kristyanismo ay walang lugar sa Mongolia. Ang mga Amerikano ay hindi nagpupulong sa isang simbahan kundi sa sala ng kanilang bahay. Magiliw nilang binati si Bold nang dumating siya kasama ang kanyang kakambal na babae sa kanilang simbahang bahay sa kabisera ng Mongolia, ang Ulaanbaatar. Ito ay isang pinakahindi pangkaraniwang karanasan para kay Bold. Mga 20 katao ang nakaupo ng paikot sa sahig, at kumakanta sila mula sa mga songbook. Ang mga salita ng mga awitin ay tila kakaiba para kay Bold. Naguguluhan si Bold at natatawa. Naisip niya, ano ang ibig sabihin ng Hosanna? Bakit sila umaawit tungkol sa isang kordero? Itinakip niya sa kanyang mukha ang songbook para itago ang kanyang pagtawa. Pagkatapos ng pag-aawitan, pinangunahan ng mga Amerikano ang klase sa Sabbath School lesson. Pinag-aralan nila ang tungkol sa panaginip ni Haring Nebuchadnezzar sa Daniel 2. Si Bold ay nabighani at maraming mga katanungan. Ngunit nanatili siyang tahimik. Pagkatapos ay nagbigay ng maikling sermon ang isa sa mga Amerikano. Wala ni isa sa mga binanggit na mga salita ang mahalaga kay Bold. Nagsalita ang mangangaral tungkol sa isang imahe sa aklat ng Apokalipsis na hindi naintindihan ni Bold. Nagsalita ang mangangaral tungkol sa pagbabalik ni Jesus, at nagtaka si Bold, saan pumunta si Jesus, at bakit kailangan niyang bumalik. Pagkatapos ng tanghalian, nagpunta sila sa isang bahay ampunan upang gumawa ng mga crafts kasama ang mga bata. Nang umuwi si Bold ng gabing iyon, gumaan ang kanyang pakiramdam. Masaya ang araw na iyon, at nasiyahan siya sa pagtulong sa mga bata. Kailangan kong bigyan ng pagkakataon ang mga Amerikano, naisip niya. Siguro dapat kong pakinggan ang kanilang mga ideya. Sabik niyang hinintay ang sumunod na Sabbath. Pagkatapos ng sermon, umupo siya kasama ng mga Amerikano at nakinig. Ibang-iba ang narinig niya sa itinuro sa kanya. Binuksan ng mga Amerikano ang Biblia sa Genesis at ibinahagi ang kwento ng creation. Interesado si Bold. Nag-aral siya sa isang guro mula sa tradisyonal na relihiyong Mongolian sa loob ng 2 taon noong bata pa siya, ngunit hindi maipaliwanag ng kanyang guro ang pinagmulan ng buhay. Sinabi ng guro ang isang alamat tungkol sa pagsasama-sama ng alikabok at pagbuo ng mundo. Ngunit hindi ipinaliwanag ng alamat ang pinagmulan ng tubig, hangin, at mga buhay na bagay. Sa mga tanong na iyon, walang sagot ang guro. Ngunit ang Biblia ay may malinaw na mga sagot tungkol sa lahat ng mga bagay na iyon. Si Bold ay may maraming mga katanungan, at nagsimula siyang magtanong sa kanila. Sinagot ng mga misyonerong Amerikano mula sa Biblia ang kanyang mga tanong. Nang malaman nilang marunong siya ng salitang Ruso, binigyan nila siya ng Bibliang Ruso. Noong panahong iyon, ang bagong tipan lamang ang magagamit sa wikang Mongolian, kaya sa pamamagitan ng Bibliang Ruso, si Bold ay nagkaroon ng pagkakataong mabasa ang buong salita ng Diyos. Sa kanyang ikatlong Sabat sa simbahan, sinabi ng isang misyonero, bakit hindi mo ituro ang mga kwento ng lumang tipan sa mga bata? Nagulat si Bold. Nadama niyang hindi siya kwalipikadong magturo ng Biblia sa sinuman. Hinikayat siya ng misyonero na subukan. Sige lang, sabi niya. Si Bold ay naintriga sa hamon,
kaya siya ay pumayag. Noong linggong iyon, maingat niyang binasa ang lumang tipan sa salitang Ruso at gumawa ng mga kodigo sa salitang Mongolian. Noong Biyernes na iyon, pumunta si Bold sa bahay ng mga misyonero at pumili ng mga Bible story pictures na gusto niyang gamitin kinabukasan. Noong Sabbath, nagkwento siya mula sa lumang tipan sa wikang Mongolian sa mga bata sa bahay na simbahan. Pag-uwi ni Bold sa bahay nila, patuloy siyang nagbasa ng Biblia, at nasumpungan niya ang mga sagot sa lahat ng kanyang mga katanungan. Nalaman din niya na ang Diyos at ang dyablo ay totoo. Nabasa niya sa Genesis 3 na ang dyablo, na nagbabalat kayo bilang isang ahas, ay nagdala ng kasalanan at kamatayan sa mundo. Nabasa rin niya sa Genesis 3 ang plano ng Diyos para iligtas ang sangkatauhan. Bilang resulta, natutunan niya na hindi kamatayan ang katapusan ng buhay sa mundo, at ang mga taong naniniwala kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Nabasa niya ang Juan Kapitulo 3 versikulo 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa huli ay ibinigay niya ang kanyang puso kay Jesus. Ngayon, si Bold ay isang leader ng Adventist Church sa Mongolia. Siya ang pinakaunang ordained Mongolian Adventist pastor, at mahusay din siyang magsalita ng English. Aking natutunan sa Biblia ang tungkol sa isang mapagmahal na Diyos na lumikha sa atin, at nang tayo ay nagkasala, siya ay dumating upang tayo ay iligtas. Iyon ay mas kaakit-akit kaysa sa anumang bagay na natutunan ko noon. Binigyan ko ng pagkakataon ang Biblia, at iyon ang dahilan kung bakit ako ngayon ay Adventist. Sinabi niya na kahit na nagdusa siya pagkatapos mamatay ang kanyang ama, nasumpungan niya ang Diyos bilang resulta. Kahit na ito ay isang trahedya sa aking buhay, ito ay naging napakabuti, sabi ni Bold. Sa paglapit ko kay Kristo, nakita ko ang mga kasagutan sa lahat ng aking mga katanungan. Kasama ko ang Diyos sa lahat ng oras na iyon. Ating ipanalangin ang mga tao sa Mongolia, na tulad ni Bold, ay naghahanap ng mga sagot. Ang bahagi ng ating 13th Sabbath offering sa trimestering ito ay makakatulong sa pagbubukas ng isang children's recreation center para ibahagi ang ebanghelyo sa Ulaanbaatar, Mongolia. Salamat sa pagpaplano ng masaganang handog sa March 29.